Tumayo tayong lahat, mga kapatid, as we welcome the man of God. Everybody say, God bless you, Brother Angel Monforte. Praise God mga kapatid. Maaari po muna tayo makaupo. Amen. It's been a while mga kapatid since the last time na nag-preach ako mga kapatid. As far as I remember, it was May. First week yata mga kapatid. First week ng May. Yung last preaching ko, and medyo kinakabahan ako mga kapatid ngayon kasi sobrang daming new faces mga kapatid dito sa church, and ang daming bagong mukha. At yung message na pinirepare ko kasi mga kapatid, intended talaga sa mga matatagal na rito mga kapatid. Pero sa mga bago rito, sana pagkatapos ng service na to, magsimba pa rin kayo. Okay lang po ba? Hindi kasi mga kapatid, I will tell you honestly, this message will hurt us. But I believe that this message, mga kapatid, will transform us into the person or into the Christians that God wants us to become, mga kapatid. Amen po ba? Amen, mga kapatid. And last week yata, mga kapatid, pumunta ako kay Pastor John, and then tinanong niya kung pwede ako mag-preach, mga kapatid. Nagulat ako kasi hindi pa ako ready, mga kapatid. Hindi ako ready, pero before pa niya ako tanungin, may na-prepare na ako message, mga kapatid. And God wants me to tell you this right now, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, na kinakabahan ako, mga kapatid, pero I believe that it is not me who will speak, but God, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Huwag kayong kabahan. Naging seryoso yung mga mukha niyo, mga kapatid, eh. Segue lang pala, mga kapatid, please include in your prayers, mga kapatid, those who are taking the bar examinations today, especially my cousin. Kung may sasama nyo lang po sa prayers nyo, Ronel Martinez, mga kapatid, who is taking the bar examination today. And, ayun mga kapatid, let's start mga kapatid. Now mga kapatid, we are in the series that we call Oath, mga kapatid. And alam natin, in the past messages, na-explain sa atin ni Pastor John ang oath is a promise, mga kapatid. Promise of God sa ating mga mananampalataya, at hindi lang sa mga mananampalataya, mga kapatid, sa lahat ng tao. God promises us something, mga kapatid. And when God promised, it is sure, mga kapatid, na ito ay kanyang tutuparin at ito ay kanyang gagawin, mga kapatid. Amen po ba? Amen? Alam ko lahat tayo rito, mga kapatid, nakakaranas na, mga kapatid, na may hinihiling tayo sa Diyos, mga kapatid, at kanyang tinupad, mga kapatid. At may mga hindi tayo hinihiling sa Diyos, pero kanya pa rin binibigay, mga kapatid, unexpectedly, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? But now, mga kapatid, we will talk about the other side of oath. Or, ano pronunciation? Oath, mga kapatid. Masahin, mga kapatid, we will talk about the other side of oath, mga kapatid. Okay lang po ba? But before we talk about oath, I have a question to every one of you, mga kapatid. Now, mga kapatid, I have here a maleta, mga kapatid. Now, si Pastor OG, when he preached last August 13, mga kapatid, meron siyang tent. Naalala niyo po ba, mga kapatid, yung tent ni Pastor OG? Now, mga kapatid, kukumpletuhin ko na. Kasi hindi kumpleto ang tent kung wala kang dalang gamit, kung wala kang dalang maleta. Amen po ba, mga kapatid? And we are going now into a camping. At isipin niyo, mga kapatid, na magka-camping tayo sa heaven. Now, if you are going to heaven, if you could bring one thing to heaven, what would be it and why, mga kapatid? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magdala ng maleta sa langit, ano yung ilalagay mo rito, mga kapatid, papunta sa langit? Cellphone, sabi ni Sister Lynn Jane. Sige po, ano? Bible? Sige po. Memory verse? Bakit parang ang babanal natin, mga kapatid, ha? Totoo po ba yan? Kumot? Anong dadali natin? Sige. Bawal daw magubad sa langit, kaya kailangan naka-shorts tayo, mga kapatid. Amen. Sister Mylene? Kape? Ano pa, mga kapatid? Gitara. Okay. It symbolizes your passion, no? Kailangan mo dalhin yung passion mo sa langit. Sige pa, mga kapatid, ano pang gusto nyo dalhin sa langit?
Ano? Si JM, ano sa'yo? Ano daw? Hindi, seryoso mga kapatid, this is a serious question. Anong gusto nyong dalhin sa langit kung bibigyan kayo ng pagkakataon? Amen mga kapatid, yung mga anak daw ni Nanay Sita na hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon. Ano yung sabi mo, Sister Lynn Jane? Si Papa daw niya mga kapatid. Sino pa mga kapatid? Si Lawis, may sagot daw si Lawis. Pagkain. Pa-off nung ano? Silaw. Mga kapatid, if we could bring one thing to heaven, ano yun mga kapatid? Siguro napapaisip tayo na yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, yung mga ari-arian natin dito sa lupa, mga kapatid. Amen po ba? Amen mga kapatid. And this question, we will go back to this question later mga kapatid. Now, let's proceed. Let us all stand mga kapatid. Let's proceed to our Bible verse. Supposedly, i-discuss ko sana yung buong life of Abraham today mga kapatid. But the whole life or the entire life of Abraham mga kapatid is more than 10 chapters in the Bible. Napakarami mga kapatid and hindi ko kayang isa-isahin yung life of Abraham sa inyo mga kapatid. But last Sunday mga kapatid, Pastor John discussed to us that Abraham was a man of God mga kapatid, whom God promised something and it took God too long to answer or yung promise ni God kay Abraham para matupad mga kapatid. And alam natin lahat na iyon ay si Isaac mga kapatid. Pinramis ng Diyos si Isaac kay Abraham mga kapatid. Pero sobrang tagal nang naging proseso para maibigay si Isaac. Now mga kapatid, this is a continuation of the preaching of Pastor John last week and the preaching of Pastor Sam Embalsado during our 28th anniversary mga kapatid. Now in Genesis chapter 9 verse 8 to 13 and 26 mga kapatid, i-skip ko na to mga kapatid. Hindi pala. This is the life of Noah after the flood mga kapatid. Ang sabi rito mga kapatid, then God spoke to Noah and to his sons with him saying, and as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants after you. And with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth. Thus, I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you. For perpetual generations, I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth, mga kapatid. So, last week, mga kapatid, we talk about, in our discipleship class, we talk about the life of Noah, mga kapatid, wherein God promised or made a covenant with Noah na hindi na niya i-destroy ang earth sa pamamagitan ng tubig, mga kapatid. At ang symbol nito is yung rainbow, mga kapatid. Now, going back to the life of Abraham, there is also a covenant na ibe-bless ng Diyos sa Abraham. Pero meron silang symbolism ng covenant nila. And what is that? That is circumcision, mga kapatid. Kaya ngayon, lahat ng lalaki ay kailangang ma-circumcise, mga kapatid. Amen po ba? That is the sign of the covenant of God and Abraham. Moving forward, mga kapatid, hindi na natin skip na natin yung Genesis chapter 17. Proceed tayo sa Genesis chapter 22, verse 1 to 19, mga kapatid. Kung pwedeng may kasalitan sana ako sa kasi sobrang haba. Sinong pwede, mga kapatid? Jamaica raw. Genesis chapter 22, ako yung odd numbers, ikaw sa even. Genesis chapter 22, verse 1, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Verse 2. Verse 2. Verse 2, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Verse 3, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood
for the burnt offering, and arose and went to the place of God had told him. Then Then- on the third day, okay. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Verse 9, Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Verse 11, But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Verse 13, Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him a ram caught in the thicket of its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Verse 15, Then the angel of the Lord called to Abraham a second time of heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is in the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Verse 19, So Abraham returned to his young men, and they rose and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. I ask Pastor John to please lead us in the word of prayer. Amen, mga kapatid. You may all be seated, mga kapatid. Mga kapatid, today we will be talking about Abraham. But before the promise of God to Abraham happened, mga kapatid, or fulfilled, mga kapatid, before na-fulfill si Isaac, mga kapatid, sobrang daming pinagdaanan na Abraham, mga kapatid. And one of these, mga kapatid, is his greatest mistake, mga kapatid. One of his greatest pagkakamali sa kanyang buhay, mga kapatid. And what it is, mga kapatid? Balikan natin si Abraham sa si Sarah, mga kapatid. It was Hagar, mga kapatid. If you will read the book of Genesis, mababasa nyo roon, mga kapatid, na sino nga ba si Hagar? Si Hagar ay ang maid servant ni Sarah, mga kapatid, kasambahay ni Sarah. At si Sarah, dahil hindi siya magbuntis-buntis, mga kapatid, at sobrang tanda na niya, naging impatient si Sarah. Amen po ba, mga kapatid? Nawalan siya ng pasensya sa Diyos, hindi ko alam kung nawalan siya ng pasensya sa Diyos, mga kapatid. Pero, every time na naaalala niya yung promise ng Diyos, natatawa siya, mga kapatid. Kasi, sino nga ba naman mag-aakalang ang isang matanda na ay magbubuntis pa, mga kapatid? Amen po ba? Kaya, si Hagar, na isang bata pa, mga kapatid, na babae, ibinigay niya kay Abraham para asawahin ni Abraham. At sila ay nagkaroon ng anak na si Ishmael, mga kapatid. Now, mga kapatid, si Ishmael ay isang bunga ng pagkakamali. Amen po ba, mga kapatid? That is why, until now, mga kapatid, si Ishmael, yung lineage ni Ishmael na Palestines, mga kapatid, until now, they are persecuting Israel, mga kapatid. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Yung Palestines ngayon, mga kapatid,
Patuloy nilang ginigera, patuloy nilang sinisira ang bansang Israel, mga kapatid. And it has been a long time since then, mga kapatid. Alam natin yung Battle of David and Goliath, mga kapatid, right, mga kapatid? Sobrang tagal ng panahon, mga kapatid, pero hindi pa rin natapos-tapos yung gulo between Israel and Palestine, mga kapatid. And it is because of the sin of Abraham, Sarah, and Hagar, mga kapatid, na nadamay, nagbunga, nagkaroon ng Ishmael, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Because supposedly, mga kapatid, the lineage of Jesus Christ, yung ninuno ni Jesus Christ ay supposedly manggagaling kay Abraham and Isaac, mga kapatid. That is the plan of God. That is the plan of salvation of God, mga kapatid. However, si Sarah, naging impatient siya, hindi siya naniwala sa promise ng Diyos. Hindi siya naniwala na magbubuntis siya, mga kapatid. Kaya gumawa siya ng sarili niyang pamamaraan para matupad yung pangako ng Diyos. Akala nila nung nabuhay si Ishmael, nung naipanganak si Ishmael, akala nila ay yun yung katuparan ng pangako ng Diyos. Where in fact, hindi, mga kapatid. The same thing with us, mga kapatid. When God promised to us, mga kapatid, karamihan sa atin nagiging impatient, mga kapatid, sa pangako ng Diyos. At gumagawa tayo ng sarili nating ways, mga kapatid. At dahil sa mga ways natin, mga kapatid, hindi na natin inaakalang mali na pala ito, mga kapatid, at nagbubunga ng marami pang mali, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Amen, mga kapatid. Kaya nabuhay si Ishmael. And now, mga kapatid, after Ishmael was born, mga kapatid, muling nangako ang Diyos sa kanila, mga kapatid. Muling nag-promise ang Diyos sa kanila na antayin nila si Isaac, mga kapatid. But every time na nangangako ang Diyos sa kanila, tinatawanan nila, mga kapatid. Akala nila nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Now, mga kapatid, after a long time, mga kapatid, when Abraham was 99 years old, and when Abraham was 99 years old and Sarah was 90 years old, mga kapatid, sino mag-aakala na ang isang 90 years old ay magkakaanak pa, mga kapatid? Ngunit ibinigay ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Ibinigay ng Diyos sa kanila si Isaac, mga kapatid. Na, mga kapatid, ang ironic na, mga kapatid, sobrang tagal ng inantay ni Abraham, pati ni Sarah, mga kapatid, para magkaroon ng Isaac. Sobrang tagal, mga kapatid, 99 and 90 years old, mga kapatid. Ikaw, Joy, payag ka, magkakaanak ka, 90 years old ka na? Di ba hindi, mga kapatid? Kahit sino sa atin, baka nga patay na tayo nun, mga kapatid, eh. Di ba? Sobrang tagal, mga kapatid. But a promise, an oath, mga kapatid, is sure, mga kapatid. Kapag ito ay nanggaling sa Diyos, mga kapatid, it is sure, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Pero, mga kapatid, pero, ang ironic lang kasi, sabi sa nabasa nating verse, mga kapatid, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac para sa akin. After they waited for 99 years, biglang nagsabi ang Diyos, ialay mo si Isaac sa akin. Kung kayo, mga kapatid, kung kayo, alimbawa, Pastor John, si Sander na sobrang tagal yung inantay, tapos sabi ng Diyos, ialay mo si Sander. Ang hirap, di ba? Mapapaisip ka kung gagawin mo. Siguro, aminin natin, mga kapatid, siguro walang papayag sa atin, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? And that is the message of God today, mga kapatid. Hihimay-himayin natin mamaya, mga kapatid, yung reason kung bakit pinapa-offer ng Diyos si Isaac sa kanya, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Now, let's go back to the story. When Abraham was asked by God to offer Isaac, hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid. But it took him how many days para pumunta sa Mount Moriah, mga kapatid? Siguro habang naglalakbay si Abraham, nagda-doubt na siya. Paano ko i-explain kay Sarah na wala na si Isaac? Paano ko sasabihin sa asawa ko na yung pinakamamahal niyang anak, na yung pinaka-inaantay niyang anak ay wala na? There will be doubts, mga kapatid. We will be asking ourselves, mga kapatid, ano yung i-reason natin, mga kapatid? Why we did it, mga kapatid. But I want to tell you right now, mga kapatid, when God asks you something, do not ask yourself for the reason because only God knows the reason. Amen po ba, mga kapatid?
Kasi hindi natin kayang abutin yung kaalaman ng Diyos. Hindi natin kayang abutin yung karunungan ng Diyos, mga kapatid. Kaya kapag tinanong natin ang ating sarili, magdududa lang tayo sa ating sarili. At pagdududahan natin ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kapag sinabi ng Diyos na gawin mo to, huwag ka nang magtanong. Kapag sinabi ng Diyos na magsimba ka, huwag ka nang magtanong kung bakit kailangan mo magsimba, kasi kailangan mo nga. Kapag sinabi ng Diyos na mag-worship ka, huwag ka na magtanong kung bakit mo kailangan mag-worship, mga kapatid. Because we are born to worship God, mga kapatid. We are born to sacrifice ourselves for God, mga kapatid, the way He sacrificed on the cross of Calvary, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Now, mga kapatid, Sarah, mga kapatid. Sarah was a doubter, mga kapatid. He doubted God, mga kapatid. He even laughed at God, mga kapatid. Sometimes, we are Sarah, mga kapatid, na sasabihin sa'yo ng Diyos, ipopromote kita sa trabaho mo, but you do not have the means, mga kapatid, to do it yourselves, mga kapatid. Akala mo hindi kaya ng kakayanan mo. Well, hindi talaga kaya ng kakayanan mo. Kaya nga nandyan ang Diyos, mga kapatid eh. Kasi kung sarili mo lang, mag-fail at mag-fail ka, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Most of the times, hindi naman siguro most of the times, mga kapatid, no? But sometimes, mga kapatid, we doubt God. And even we laugh at the promises of God, mga kapatid. And I want to tell you right now, mga kapatid, it is an insult to God, mga kapatid. When we laugh at His promises and when we doubt at His promises, mga kapatid, naiinsulto ang Diyos, mga kapatid. Kapag ginagawa natin yun, mga kapatid. God wants to bless us, mga kapatid. Kaya nga merong oath eh. Kaya nga merong promise eh. Last 2 Sundays, mga kapatid, ayun yung pinag-uusapan natin. More about blessing, 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 blessing. God wants to bless you. God wants to give you a house. God wants to give you a car, mga kapatid. But the problem is in us, mga kapatid. Nasa atin yung problema kung bakit hindi pa natin natutupad. Kung bakit hindi pa nare-receive yung pangako ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Because sometimes we have the attitude of Sarah, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Mga kapatid, Isaac, mga kapatid. Kung ikaw yung i-offer, mga kapatid, i-offer ka ng nanay o tatay mo, mga kapatid, sa Diyos. Papatayin ka, mga kapatid. Papayag ka ba? Di ba hindi, mga kapatid? Maski ako, kapag i-offer ako ni Papa, tatakbo ako, mga kapatid. But Isaac represents the gift, mga kapatid. Remember, tandaan nyo to mamaya, mga kapatid, ha? Tandaan nyo to, Isaac represents the gift of God. Amen po ba, mga kapatid? The gift of God, mga kapatid. And ang sabi sa Bible, God gives, God takes away, mga kapatid. Siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha, mga kapatid. At bakit kailangan kunin ng Diyos, mga kapatid? Bakit kailangan, ayun yung question dito eh, bakit kailangan kunin ng Diyos sa atin ang isang regalo niya na sobrang nagpasaya sa atin, mga kapatid? Bakit, mga kapatid? It's because there is something wrong within us, mga kapatid. Tandaan natin yung mga kapatid, ha? Amen po ba? Now, mga kapatid, let us talk about grace, faith, and obedience. Lagi ko sinasabi ito, mga kapatid, na ang konsepto ng Bible ay umiikot sa grace, sa faith, at sa obedience, mga kapatid. Wala nang ibang konsepto ang Bible. Doon lang, mga kapatid. Merong grasya ang Diyos, kailangan mo manampalataya sa grasya ng Diyos, at kailangan mong i-obey ang salita ng Diyos para matupad or para ma-receive mo yung grace na gustong ibigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid. Amen po ba? There is the grace, mga kapatid, of God to give Isaac, to give the gift, mga kapatid, to us. However, Sarah lacked the faith, mga kapatid. And Abraham, he is a man of faith. He is the father of faith in the Bible, mga kapatid. Si Sarah walang faith. Si Abraham, nanampalataya siya sa Diyos, mga kapatid. Sumunod siya sa Diyos, mga kapatid. And he even obeyed God, mga kapatid. He even obeyed God when God asked him to offer Isaac, mga kapatid. And that is the best, one of the best example of grace, faith, and obedience, mga kapatid. Pero hindi na natin papahabain, mga kapatid. Now, mga kapatid,
Punta naman tayo sa New Testament. In Luke chapter 5, verse 1 to 11, this is the story of Peter, mga kapatid. This is the story of Peter. Sabi sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, so it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and sat 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat, mga kapatid. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch, mga kapatid. Ito yung story kung saan si Simon Peter, mga kapatid, ay namimingwit, mga kapatid, ng mga isda. Simon Peter was a fisherman, mga kapatid. Nanguhuli siya ng isda, pero sinubukan niya na sa lahat ng side ng bangka niya, mga kapatid, sa iba't ibang sides or iba't ibang dako ng karagatan, mga kapatid, pero wala siyang makuha. Lake pala, hindi pala karagatan. Sa lake, mga kapatid, pero wala siyang makuhang isda. Amen po ba, mga kapatid? Now, ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, ihulog mo yung net mo. Peter this time, mga kapatid, was already fixing his net, mga kapatid, kasi paalis na siya. Wala nga siyang napala, mga kapatid, di ba? Kaya paalis na siya. Inaayos na niya. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, sige, ihulog mo, mga kapatid. Ihulog mo, Peter. Sige, ihulog mo, Peter, yung net mo. And then, verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. Sabi ng Diyos sa kanila, mga kapatid, sige, ihulog mo yung net mo. Sumunod si Peter, mga kapatid. At pagkakuha niya ng net, mga kapatid, pagkalagay niya ng mga isda doon sa boat, mga kapatid, halos malunod na or halos lumubog na yung bangka, mga kapatid, kasi sobrang dami na nakuha nila. Amen po ba, mga kapatid? Saan na ako? Verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Verse 9, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Verse 10, and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Ulitin ko yung verse 10, mga kapatid. Sabi ng Diyos, do not be afraid, from now on you will catch men. So when they had brought their boats to the land, they forsook all and followed him. This is also an irony, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Jesus asked them na ihulog nila yung kanilang nets para makakuha sila ng isda. At nung nakakuha sila ng napakaraming isda, ang sabi ng Diyos sa kanila, iwan nyo yan. Iwan nyo yung isdang nakuha nyo, sundan nyo ako at gagawin ko kayong tagahuli ng tao. Tagahuli talaga, no? Police. Gagawin ko kayong, anong tamang term doon? Basta yon, sabi ng Diyos, and I will make you fishers of men, mga kapatid. Ayun yung sabi ng Diyos. Kung ako yung nasa situation ni Peter, mga kapatid, mapapaisip din ako, mga kapatid, eh. Kasi sobrang daming binigay sa akin ng Diyos na biyaya, mga kapatid, na pagpapala. Sobrang dami ko na huling isda, tapos ipapaiwan sa akin ng Diyos. Mga kapatid, bakit ipapaiwan ng Diyos sa akin to? Kasi, kontento na ako dito, eh. Kontento na tayo sa kung ano meron tayo ngayon, eh, mga kapatid, eh. Mga kapatid, tapos biglang ipapaiwan sa atin ng Diyos kung ano yung meron tayo, mga kapatid. But alam nyo, mga kapatid, kung bakit pinaiwan ng Diyos sa kanya yon, mga kapatid? Sasabihin kayo sagot, mga kapatid. May sagot sa tanong na yon, kung bakit pinaiwan ng Diyos kay Peter yung mga isda. Alam nyo kung bakit?
Kasi kung hindi niya iniwan yung isda, mga kapatid, hindi rin gagawa ang Diyos ng milagro, ng miracle ng pagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda. Sa tingin niyo, mga kapatid, kung fisherman pa rin si Peter, mga kapatid, Jesus had the access to Peter, to reach out to Peter. Peter, walang makain yung mga tao, bigyan mo kami ng pagkain, mga kapatid. But no, mga kapatid, God wants His miracle, mga kapatid. God wants His glory to prevail, mga kapatid. Ninais ng Diyos, mga kapatid, na siya ang may angat, mga kapatid. Kasi kung hindi iiwan ni Peter yun, mga kapatid, merong isda doon na may papakain sa 5,000 tao at hindi na kailangan magbilagro ng Diyos, mga kapatid. When God wants you to live something, mga kapatid, live it because God will create a miracle in your life, mga kapatid. When God wants you to live that job, mga kapatid, live that because God wants you to promote on something better, mga kapatid. Hindi mo nakuha yung school na ganito, mga kapatid. There is a better plan from God, mga kapatid. Iniwan ka ng girlfriend mo, mga kapatid. There is a plan of God. Baka nandito yung girlfriend na nararapat sa'yo, mga kapatid. But the problem is, mga kapatid, hanggang ngayon, mga kapatid, dala-dala pa rin natin, hindi tayo makaalis, mga kapatid, kahit tinatawag na tayo ng Diyos, mga kapatid. May pumipigil sa atin, mga kapatid, para makalapit sa Diyos, mga kapatid, para sundin ang utos ng Diyos, mga kapatid. Kasi madami tayong baggage, mga kapatid. Ang dami natin hindi maiwan-iwan, mga kapatid. Pati ito gusto nating dalhin sa langit, mga kapatid. That is the problem with us, mga kapatid. Sobrang dami na nating nakuha sa mundo na hindi natin kayang iwan ng mundo, mga kapatid. Ang daming umahatak sa atin. But God wants you to let go, mga kapatid, and let God, mga kapatid. Because when you let go, mga kapatid, God will give you more than what you are expecting, mga kapatid. Ang dami nating baggage, mga kapatid. Hindi natin maiwan yung pamilya natin para makapagsimba tayo, mga kapatid. Hindi natin maiwan yung mga kaibigan natin na nag-aaya sa inuman para makapagsimba tayo, mga kapatid. Hindi natin mabitaw-bitawan yung mga cellphone natin, mga kapatid. Mga kapatid, please, let go of that cellphone for a while, mga kapatid. If you do not want to respect me, at least respect the Word of God, mga kapatid. Respect the Word of God, mga kapatid. Nakakahiya tayo, mga kapatid. Pupunta tayo sa church, sobrang dami nating baggage, mga kapatid. Umiiyak tayo hindi dahil sa presensya ng Diyos, pero dahil sobrang dami nating problema, hindi natin mapakawalan, mga kapatid. Hindi natin ma-let go, mga kapatid. Come on, mga kapatid. God wants you to let go of something that hinders you from worshiping Him, from serving Him, mga kapatid. Ano yung pumipigil sa atin, mga kapatid? Isa-isahin natin, mga kapatid. Now, mga kapatid, God asked Peter to let go of the net, to let go of the fish, mga kapatid. And we witness, hindi pa natin na-witness, they witnessed a great miracle kung saan nagpakain ang Diyos ng 5,000 tao. At take note, sabi sa Bible, 5,000 lalaki. Palang yun, mga kapatid, wala pa yung mga babae at wala pa yung mga bata, mga kapatid. Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, mga kapatid. Kung hindi iniwan ni Peter yung isda niya, mga kapatid, hindi magmimilagro ang Diyos, mga kapatid. The same with the disciples, mga kapatid. Matthew was a tax collector, mga kapatid. Kung hindi iniwan ni Matthew yun, mga kapatid, hindi sana siya makakasama sa disciples ni Jesus Christ, mga kapatid. And sabi sa Bible, mga kapatid, God is calling us to be disciples. The question is, are we a real disciple, mga kapatid? Kasi ang mga disciples, handa silang iwan lahat. Iwan pati pamilya, mga kapatid. Iniwan nila yung pamilya nila, iniwan nila yung kaibigan nila, iniwan nila yung trabaho nila, mga kapatid. I am not telling you na iwan yung trabaho niyo, mga kapatid. Ha? Baka bukas mag-file kayo ng resignation letter, mga kapatid. I am not telling Hindi ko sinasabing iwan niyo yung trabaho niyo, mga kapatid. Ha? But what are you willing to sacrifice for God, mga kapatid? What are we willing to sacrifice for God, mga kapatid? God is ready to give us the gift.
anytime mga kapatid, pwedeng-pwede niyang ibigay sa atin yung regalo na yun mga kapatid eh. Yung inaasam natin mga kapatid eh. Pero nasa atin talaga yung problema eh. Mga kapatid, ano yung laman? Ano yung mga laman neto mga kapatid? Ano yung mga hindi natin maiwan-iwan mga kapatid? Let us go first mga kapatid with our appearance. Tayong mga tao dito sa mundo, napakahalaga sa atin ng appearance natin mga kapatid. Hindi tayo makapagsimba kapag walang bagong coat mga kapatid. Hindi tayo makapagsimba kapag walang bagong sandals mga kapatid. Napakarami sa atin dito niyan mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Maraming guilty sa atin mga kapatid na kapag walang bagong damit, hindi magsisimba mga kapatid. Come on mga kapatid. Kapag wala kayong bagong damit, tapos hindi kayo nagsimba, ginagawa niyong Diyos ang damit niyo mga kapatid. Buti pa ako mga kapatid. 5 years na yata sa akin to mga kapatid. Pero ngayon ko lang ulit nagamit mga kapatid. Let go of your appearance mga kapatid. Let go of that coat, let go of that long sleeves mga kapatid. Huwag tayong masyadong magpapogit, magpaganda mga kapatid. Dahil kapag dumating ang rapture mga kapatid, yung image na meron tayo ngayon mga kapatid ay mapapalitan din. Lahat tayo magiging equal mga kapatid. Let go of that mga kapatid. Number 2 mga kapatid. Weekend, madalas mga kapatid, may mga hindi nagsisimba kasi ang tagal daw matapos ang simbahan, gutom na mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Kaya may sardinas dito mga kapatid. Pero syempre kapag magka-camping tayo, may dala tayong damit, may dala tayong pagkain mga kapatid. Napakarami sa atin dito mga kapatid. Hindi, wala dito. Napakaraming Kristiyano mga kapatid na naging Diyos na nila ang pagkain mga kapatid. Na hindi makatiis na antayin yung service mga kapatid para kumain mga kapatid. Hindi namin kayo pinagbabawalan mga kapatid ah. Okay lang, sige kumain lang. Kaya nga may tinapay at kape dun eh. Okay lang mga kapatid. But when food becomes your God mga kapatid, come on mga kapatid. Uulamin pa namin ni Kuya to. Many of us here mga kapatid, some of us here mga kapatid na sumikat lang konti mga kapatid, hindi na maiwan-iwan yung fame na meron sila. Gusto natin, tayo palagi yung nasa pulpit, kumakanta. Gusto natin tayo laging tumutugtog. Gusto natin tayo laging nagpipreach. But we cannot do even the smallest things in the church for God, mga kapatid. Hindi nga natin magawang ligpitin yung mga upuan, mga kapatid. Hindi nga natin magawang maghugas ng plato tuwing anniversary, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Marami sa atin dito ang habol status, mga kapatid. So natin, nakakaangat tayo sa lahat, mga kapatid, para maapak-apakan natin yung mga nasa ibaba. Gusto natin tayo yung powerful sa church. Gusto natin tayo yung kilala sa mundo, mga kapatid. But the question is, madadala mo ba yun sa langit, mga kapatid? Madadala mo ba yun sa langit, mga kapatid? No, mga kapatid, no. Gusto natin, mga kapatid, naging alipin tayo ng computer, mga kapatid. Buhay natin umiikot sa social media, mga kapatid. Gusto natin pogi tayo palagi sa IG, mga kapatid. Gusto natin kapag nag-i-stream tayo ng mga kanta, yung mga worldly songs para maraming mag-like, mga kapatid. We are members of the worship team. But we worship the world when we sing, when we go live, mga kapatid. Maintindihan ko pa kung kinakanta nyo yung mga songs of God, mga kapatid eh. Pero nagre-request po tayo sa kanila, anong gusto yung kanta? Yung mga makamundo pa, mga kapatid.
Naging alipin tayo ng social media, mga kapatid. Sira naman na yan. Saan yung wallet ko? Wala nga na eh. Picture lang ni mama. Oh. Tapos, marami sa atin naging alipin ng pera. This is the sad reality, mga kapatid. Ang dami nating bank accounts, mga kapatid. Paramihan, oh. Kapag pupunta tayo sa restaurant, please choose. Magbibigay pa ng tip, mga kapatid. Pero sa palengke, tatawad, mga kapatid. Amen po, mga kapatid. Ang galante natin sa restaurant, ha. Papapiliin pa ng 4, mga kapatid, wala namang laman. Walang laman to, mga kapatid, promise. Marami sa atin naging alipin ng pera. Mga kapatid, this will hurt you, mga kapatid. But God wants to tell you this, mga kapatid. Paano ko ba sasabihin? Kinakabahan ako, mga kapatid, but God wants us to obey His commandment of tithes and offering. Sa mga bago rito, exempted muna kayo rito, ah. Exempted muna kayo rito. Ituturo namin sa inyo yung process, yung Word of God sa mga darating na panahon, mga kapatid. Pero sa mga matatagal na rito, mahiya naman tayo, mga kapatid. Mahiya naman tayo, mga kapatid. I don't want to judge, but I know sino sa inyo ang nagbibigay ng tithes and offering. Sino sa inyo ang nagbabayad ng tithes, mga kapatid. Kilala ko, mga kapatid, but I won't judge you, mga kapatid, because God can only judge you, mga kapatid. And some of you are leaders in the church, mga kapatid. Some of you are leaders in the church, mga kapatid. Buti pa nga si Brother Juni, pati yung pamilya niya bago pa lang, pero nagbibigay na ng tithes, mga kapatid. Nakaka-proud, di ba, mga kapatid? Hindi pa naturuan yan, mga kapatid. Pero nagkusa sila because they love God, mga kapatid. Kanta-kanta tayo kanina ng mahal na mahal kita, Panginoon. Pero hindi nga natin kaya magbigay ng 10% lang ng income natin, mga kapatid, para sa ating Panginoon. This is not for Pastor John, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay dahil kay Pastor John, mga kapatid. But we are giving for God, mga kapatid. And if you really love God, you will obey His commandment. And that commandment is written in the Bible, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung meron akong isang parang ikinatutuwa sa sarili ko, mga kapatid, hindi ko hinaangat yung sarili ko, baka sabihin yung buhat bangko ako, mga kapatid. But God knows, mga kapatid, that every cut-off, mga kapatid, bago ako gumastos, na-send ko na kay Pastor John sa GCash, mga kapatid, yung tithes ko, mga kapatid. Even si Papa, mga kapatid, bago siya gumastos, nakaseparate na yung pang tithes niya, mga kapatid. And that is the secret of blessing in our family, mga kapatid. And God wants to bless you as well, mga kapatid. I know God wants to bless you as well, mga kapatid. But are you willing to give God that 10% that He is asking to give you more and more, mga kapatid? Kasi kung hindi natin kayang sundin yun, mga kapatid, hindi ko na lang alam, mga kapatid. Ano, mga kapatid? That is one of the reasons kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo eh. Kung bakit ngayon wala pa rin yung church building eh. Kasi maraming hindi nag-o-obey. Maraming hindi nag-o-obey sa kautosan na yun, mga kapatid. If we are only faithful, mga kapatid, sa tithes and offering, mga kapatid, one of the best testimony, mga kapatid, is yung church namin sa Isabela, mga kapatid. Lahat ng youth doon, mga kapatid, nagta-tithes. Promise, kahit pumunta kayo ron, isa-isahin nyo yung lahat ng youth, lahat sila may sobre every Sunday, mga kapatid. Hindi dahil sinabi ng pastor nila na mag-tithe sila, but because they love God, mga kapatid. Baka mamaya marami na mag-tithes, mga kapatid. Pero seryoso, mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Tithes and offering is a commandment from God. And if we cannot obey the commandment of God, let us question ourselves kung mahal ba talaga natin ang Diyos, mga kapatid. Next, mga kapatid.
Career, mga kapatid. Marami sa atin dito nilamon na ng trabaho, nilamon na ng pag-aaral, mga kapatid. Marami sa atin dito hindi nagsisimba dahil sobrang busy, mga kapatid, sa pagbibuild ng career. Alam niyo, mga kapatid, this is a personal testimony. Sa tingin ko kung bakit hindi ako pumasa nung May, mga kapatid, because wala ako dito every Sunday. Nag-reflect ako, mga kapatid, I ask God, Lord, alam ko pasado ako, mga kapatid, alam ko pasado ako. Lord, bakit hindi mo binigay sa akin to? Kasi yung pamamaraan ko mali. Yung pamamaraan ko, yung gusto kong method, mga kapatid, para makuha yon, yung title na yon, yung license na yon, mga kapatid, is mali. Nasa school ako every Sunday, hindi ako nakakapagsimba, mga kapatid. Nanonood ako ng live, pero there are distractions sa paligid, mga kapatid. Hindi ko sinasabing iwan niyo yung career niyo para magsimba, mga kapatid. Kasi you can serve God, hindi lang during Sundays, mga kapatid. Pero sa tingin ko, ayun yung naging mali sa akin, mga kapatid. Alam ko meron dito, mga kapatid, na dito sa church, mga kapatid, na hindi makapagsimba kasi, Lord, ang dami kong assignment, hindi maka-attend ng practice kasi, Lord, daming ginagawa. Come on, mga kapatid. Lord, hindi pa ako nakakapag-law school, saka na ako magsisimba sa'yo, Lord, kapag nakapag-law school na ako. Kapag lawyer na ako, Lord, sige, magsisimba ako sa'yo. Kapag doktor na ako, Lord, tanong, aabutin pa ba natin yon? Bibigay ba sa'yo ng Diyos, mga kapatid? Remember Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Meron dalawang pinapasik sa atin ng Diyos. Una, kaharian niya. Pangalawa, righteousness, mga kapatid. We need first to seek heaven, mga kapatid. We need first to seek His kingdom, and we need first to be righteous in order for us to receive the gift of God, mga kapatid. I promise you, mga kapatid, kapag inunan niyo ang Diyos, mga kapatid, yung pagpapala, mga kapatid. And if your career hinders you from serving God, let go of that career, mga kapatid. Pero hindi ko sinasabing iiwan ko, mga kapatid, kasi nagsisimba naman na ako. Hindi, pero mga kapatid, assess yourself. Assess yourself, mga kapatid. Kung nasa will pa ba ng Diyos yung career na meron ka ngayon or wala na. Next, mga kapatid, dito maraming guilty. Ungodly relationship. Ungodly relationship that leads us to sin, mga kapatid. Sabihin natin, Lord, dadalhin ko naman siya sa'yo, Lord eh. Kabaligtaran, ikaw yung nadala sa kanya. Youth, mga kapatid, based on experience na ito, mga kapatid. Dati. Siguro mga 4 years ago, mga kapatid. 4-5 years ago, mga kapatid. I have been into an ungodly relationship, mga kapatid. Na, mapapansin mo kasi yung mga kapatid, sa ministry mo, sa pag-worship mo sa Diyos, mga kapatid. And God tells us, do not be equally yoked with the unbelievers. Mga kapatid. Kasi kahit anong pilit yung mga kapatid na dalhin sila, mga kapatid, kung hindi kalooban ng Diyos na madala nyo sila dito sa church, mga kapatid, mahirap, mga kapatid. Pero kung nadala nyo sila dito sa church, congrats. Ipagpatuloy nyo yan. Seryoso, ipagpatuloy nyo yan. Taniman nyo siya ng seed ng faith of God, mga kapatid. Ituro nyo sa kanila yung gospel of God, mga kapatid. Napapagal si Jacob, oh. But if that relationship, mga kapatid, is ungodly and causes you to sin, let go. Let go, mga kapatid. Kasi mga kapatid, meron pa nga, mga kapatid, godly relationship na. Pero, it causes them to sin, mga kapatid. How much more kung ungodly, mga kapatid?
So we need both to let go of that godly relationship that causes us to sin and that ungodly relationship, mga kapatid. Masisira ang ministry nyo, masisira ang pag-worship nyo sa Diyos, ang pag-serve nyo sa Diyos, mga kapatid, I promise you. Ba't may mga tumatawa sa akin? Next, mga kapatid. Punta naman tayo sa spiritual life, mga kapatid natin. Wala na bang laman to? Punta naman tayo sa spiritual life. How is our prayer, mga kapatid? Nagdarasal pa ba tayo, mga kapatid? Or nagdarasal na lang tayo tuwing kakain tayo? Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Or ayun lang yung dasal natin everyday, mga kapatid. Kasi hindi ka pwedeng tawaging Christian kung hindi ka marunong magdasal. Sa simpleng pag-lead ng devotion, kinakahiya natin, mga kapatid, tinatanggihan natin. May tinamaan na. Mga kapatid, prayer is our communication with God. Wala nang ibang method, mga kapatid. Kasi dati, kina Adam and Eve, mga kapatid, kaya nila makipag-communicate with God. Kaya nila makipag-communicate with God directly. Nakakausap nila ang Diyos. But ngayon, mga kapatid, hindi natin kayang kausapin ang Diyos directly. That is why we need prayer, mga kapatid. That's why we need prayer. Tumahimik, marami natamaan, mga kapatid. Even I, mga kapatid. Even I. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun ka-consistent, mga kapatid. But it doesn't mean na hindi ka consistent ay ihihinto mo na. We need to work out, mga kapatid. We need to give our best to God, mga kapatid. Number 2, mga kapatid, worship. Alam nyo, mga kapatid, I am so disappointed. Alam nyo kung bakit? Kasi magaling lang tayo mag-worship kapag anniversary. Di ba, mga kapatid? Todo practice tayo kapag anniversary. Mga kapatid, bawal malate kapag anniversary, mga kapatid. Pero kanina, anong oras na? Kanina, promise, D-class na wala pa rin tao dito. Mga kapatid, sabi sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang tanong, kung nag-worship ba talaga tayo in spirit and in truth, or nag-worship lang tayo kasi kailangan natin mag-worship kasi parte tayo ng music team? Bakit kapag anniversary, todo bigay tayo sa practice? Ang gaganda ng damit natin kapag anniversary, mga kapatid. Yung kantahan kapag anniversary, grabe, marirevive ka talaga eh. Pero kapag ordinaryong Sunday service, mga kapatid, bakit ang lalamya ng mga tao rito, mga kapatid? Kapag anniversary, grabe yung talon, mga kapatid, kapag mag-worship, kapag normal na Sunday. Kapag youth camp, kapag QCYC, nasa harapan niya mga youth na yan. Nasa harapan, di ba pastor, nasa harapan niya mga yan. Pero kapag normal Sunday, nandun sa likod. Ibibigay lang ba natin sa Diyos ang best natin kapag may program, mga kapatid? Kapag may event, mga kapatid? Gusto nating mapunta sa langit, mga kapatid eh, pero yung worship na panglupa, hindi ka natin magawa. Naghahangad ka pang sambahin ng Diyos sa langit, pero yung pagsamba dito sa lupa, hindi mo pa magawa ng maayos, mga kapatid. Hindi sa inaangat ko ulit yung church namin sa Isabela, mga kapatid. Hindi sa inaangat ko. Pero doon may kita mo yung hunger nila, yung thirst nila for God. When they worship, mga kapatid. May kita mo roon, mga kapatid, kung gaano nila gusto maramdaman ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Doon, mga kapatid, mapapansin mo, mga kapatid, youth camp man, mga kapatid, anniversary man, mga kapatid, lahat ng youth, mga kapatid, nasa harapan, mga kapatid. Seryoso yan, mga kapatid, walang halong biro, mga kapatid. Lahat sila tumatalon, mga kapatid. At nakakatuwa, mga kapatid. Pero sa atin, mga kapatid,
Kapag anniversary lang tayo nagpa-praise break, mga kapatid. Ang dami lang natin kapag may outing na, mga kapatid. Kapag outing, lumilitaw yung mga hindi nagsisimba kapag ordinaryong Sunday eh. Sa langit, walang outing, mga kapatid. Sa langit, walang anniversary, mga kapatid. Marami lang kapag may kainan, mga kapatid eh. Sa langit, walang lechon, mga kapatid. So, sana meron. Sana meron. Pero paano kung wala, mga kapatid? At ang tanong, mapapalangit ba tayo? Ang tanong, mapapalangit ba tayo, mga kapatid? Kung tatanungin tayo ngayon, mga kapatid, sure ka bang pupunta ka sa langit? Nakakaba, mga kapatid, di ba? But mga kapatid, God deserve to be worshipped in spirit and in truth, not just during anniversary, not just during QCYC, hindi lang turing youth camp, mga kapatid, but every day, every Sunday, mga kapatid, not just every Sunday, but every day of our life, mga kapatid. Nasaan man kayo, mga kapatid, nasa trabaho man kayo, mga kapatid, nasa work man, nasa school man kayo, mga kapatid, you can worship God, mga kapatid. Hindi naman yung bigla-bigla kang kakanta sa school lang habang nagle-lecture yung prof ng mahal na mahal. Kasi pag tatawanan ka talaga ng prof mo, papalabasin ka pa, mga kapatid. But you know real worship, mga kapatid. You can give God that real worship kahit nasaan ka pa, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Now, mga kapatid, I'm about to close, mga kapatid. The oath of God is sure, mga kapatid. Ulit-ulit natin ito sinasabi every Sunday, mga kapatid. Yung pangako ng Diyos sa'yo, sure yun. Nasa sa iyo na lang, mga kapatid, kung tatanggapin mo at kung handa ka na bang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Now, mga kapatid, I asked you kanina, ano yung reason kung bakit hindi, meron pa pala, kung ano yung reason kung bakit hindi, sige, mamaya na yun. Now, mga kapatid, let us remember that God gives us the promise, but God is also a God that judge, mga kapatid. Tandaan nyo, mga kapatid, na yung buhay natin dito sa lupa is just temporary. What we are doing now reflects where we will go in the future or in eternity, mga kapatid. There is a judgment from God, mga kapatid. Now, if we still cannot let go of our tithes and offering, of our prayer, of our worship, mga kapatid, of everything that hinders us from serving God, mga kapatid, kung hindi pa rin natin maiwan-iwan yung ungodly relationship na pumipigil sa atin, mga kapatid, para sa ministry natin, mga kapatid, darating ang panahon na uusgahan tayo ng Diyos, mga kapatid. And the judgment day is not sure kung kailan. Swerte natin kung matagal pa, mga kapatid. Kasi yung iba dyan magpipetix pa, mga kapatid. But remember, mga kapatid, that every action we commit, there is consequence, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, may kabayaran, mga kapatid. Dito man sa lupa o sa langit, mga kapatid. And the greatest gift that we can ever have, that we can ever receive from God, is the gift of eternal life, mga kapatid. Ito yung senaryo, mga kapatid. Ito yung senaryo. Dito yung eternal life, dito ka ngayon sa lupa, ito yung mga baggage mo ngayon. At ayaw ng Diyos na kapag pumunta ka ron, kapag tumawid ka sa kabila, may dala-dala kang bagahe, mga kapatid. Kasi mahirapan kang umakyat, mga kapatid. Tayo sa baba, mga kapatid. Mahirapan tayo umakyat. Dito yung langit, may dala-dala tayong bagahe, mahirapan tayong bit-bitin to, mga kapatid, pataas. What will you choose? The baggage that you have here on earth or eternal life that is waiting for you, mga kapatid? At the end of the day, mga kapatid,
the decision nasa sa atin lang, mga kapatid. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na piliin siya. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na makasama siya sa eternal life, mga kapatid. But remember that eternal damnation is also eternal, mga kapatid. It is a decision. Shall we let go of all of this, mga kapatid, and serve God? Or keep this, mga kapatid, and lose our salvation, mga kapatid? I-assess natin ang ating sarili, mga kapatid. Naglilingkod ba tayo ng tama sa Diyos? Naglilingkod ba tayo ng tapat sa Diyos? Ginagawa ba natin yung best natin para sa Diyos, mga kapatid? Sa mga bago pa lang naiintindihan ko kayo, kasi dumaan din kami sa prosesong yan. Pero tutulungan namin kayo para maintindihan nyo yung plano ng Diyos sa buhay nyo, mga kapatid. Huwag kayong matakot na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Because God wants you to give the best, mga kapatid. Because He promised, mga kapatid. Sa Genesis pa lang nangako na ang Diyos, mga kapatid, at nasa Revelation na tayo ngayon. Patapos na tayo, mga kapatid. Konting-konti na lang, kukunin na tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko sinasabing iwan niyo yung career niyo, iwan niyo yung pag-aaral niyo, mga kapatid. If it is the will of God for you, then go, grab it, mga kapatid. But if it hinders you, mga kapatid, from becoming that person that God wants you to become, mga kapatid, let go of that, mga kapatid. No, mga kapatid, tandaan niyo, mga kapatid, that before God passes judgment, He will always extend His mercy. At nasa dispensation of grace tayo ngayon, mga kapatid, na nararanasan pa rin natin ang mercy ng Diyos, ang habag ng Diyos sa atin, mga kapatid. But the question is, until when? Hanggang kailan natin mararanasan ang habag ng Diyos sa atin? Hindi natin alam, mga kapatid. Mga kapatid, why did God ask Abraham to offer Isaac, mga kapatid? You know why, mga kapatid? Wala namang mali kay Isaac eh. Walang mali kay Isaac, mga kapatid. Sobrang tagal niyang inantay si Isaac, mga kapatid. Sobrang tagal niyang inantay yung promise, mga kapatid. But alam niyo kung ano yung naging mali, mga kapatid? Isaac becomes the joy of Abraham and Sarah, mga kapatid. To the point na, mga kapatid, mga kapatid, na sa sobrang tagal nilang inantay, mga kapatid, sobrang nilang chinerish, mga kapatid, si Isaac. At ayaw ng Diyos na si Isaac ang maging rason para mawala si Abraham at si Sarah sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Same thing with us, mga kapatid. There are a lot of things that God has given us, mga kapatid, that na tinetreasure natin ng sobra, mga kapatid. Sobrang pag-treasure natin, mga kapatid. To the point na nagiging God na natin, mga kapatid. Nagiging idols na natin yun, mga kapatid. Akala natin, because of that gift, akala natin, ayun na yung kukompleto sa buhay natin, mga kapatid. But I want you right now to distinguish between the gift and the giver, mga kapatid. I want you to distinguish between the blessing and the blessor, mga kapatid. Dahil kung nakafocus na tayo masyado sa gift, nakafocus na tayo masyado sa blessing, mga kapatid, ano na lang mangyayari sa atin, mga kapatid? To the point na nawawala na tayo, nakakalimutan na natin ang nagbigay ng blessing. I'm telling you this right now, mga kapatid. Do not put your faith on the gift, mga kapatid. Put your faith on the giver, mga kapatid. Do not put your faith on the blessing, mga kapatid. Put your faith on the blessor, mga kapatid. What are our Isaacs, mga kapatid? Sino yung Isaac natin? Ano yung Isaac natin ngayon, mga kapatid? Ano yung nagiging idols natin ngayon, mga kapatid? Idols does not only mean, mga kapatid, na yung mga famous personalities na kilala natin, na tinitingala natin, mga kapatid.
But we can also become our own idols, mga kapatid. Kapag punong-puno na tayo sa sarili natin, mga kapatid, sobrang taas na ng tingin natin sa sarili natin, mga kapatid. Sobrang taas na ng tingin natin sa magulang natin na hindi na natin kaya mabuhay nang wala sila, mga kapatid. Sa ibang tao, sa kayamanan mo, mga kapatid. Ano yung Isaac natin, mga kapatid? Napakarami pa nating Isaac ngayon. Napakarami pa nating bagahe, mga kapatid, na hindi natin maiwan-iwan, mga kapatid. Na hindi natin mabigay yung best natin para sa Diyos, mga kapatid, kasi mga kapatid, mahal ba talaga natin ang Diyos, mga kapatid? Sabi ni Pastor Sam, mga kapatid, do you love me more than this? Do you love God more than Isaac, mga kapatid? Do you love God more than your idols? Do you love God more than your money, mga kapatid? Kaya tawang-tawa ako, mga kapatid, eh. Hindi siya natatawa ako kapag mga kapatid, Kapag may mga namamatay, mga kapatid, tapos kapag ililibing na, ang dami nilang pinapabaon, mga kapatid. Dala-dala yung kumot, yung tsinelas, mga kapatid. Minsan naglalagay pa ng ginto, ng pera, mga kapatid. Akala nila madadala nila doon. The question is, what if we die later, mga kapatid? Paano kapag bawiin sa atin ng Diyos ang meron tayo ngayon, mga kapatid? This is the conclusion, mga kapatid. God wants us to forsake everything and take up our cross, mga kapatid. Take up our cross. Habang wala pa si Jesus Christ, mga kapatid, dalhin natin yung cross niya, pasanin natin yung cross niya, mga kapatid. At hindi natin ito mapapasan kung dala-dala natin yan, mga kapatid. Kasi meron tayong pinapasan dito, mga kapatid, at meron tayong hila-hila rito, mga kapatid. You cannot serve both God and mammon, mga kapatid. You cannot serve both God and your money. You cannot serve both God and that ungodly relationship. You cannot serve God and yourself, mga kapatid. Now choose, mga kapatid. Choose whom you serve and choose where you will go in eternity, mga kapatid. I am done, mga kapatid, and I ask Pastor John to lead us, mga kapatid, in the altar call.